Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. For our global viewers, please turn on subtitles or closed captions and select your preferred language to fully understand and enjoy this message. Let us begin. How to turn on subtitles in different languages. Click the gear icon in the bottom right corner of the video player. Then select Subtitles or Closed Captions from the menu. Choose your desired language. If your language is not listed, select Auto Translate and then pick your language. Enjoy the video. Naisip mo na ba kung bakit halos ang buong mundo ay nagpapahinga at nagsisimba tuwing araw ng Linggo o Sunday? Pero kapag binuksan mo ang iyong Biblia, lalo na sa 10 utos, ang nakasulat dito ay malinaw. Alalahanin mo ang araw ng Sabath at ang Sabath ay araw ng Sabado. Nagkamali ba ang Diyos? O may nagbago sa kasaysayan na hindi natin alam? Ngayon, samahan niyo ako. Ating tuklasin ang katotohanan sa likod ng araw ng Linggo versus araw ng Sabado. Ito ang ilan sa mga bagay na ayaw ipaalam sa iyo ng iba. Simulan na natin. Alam mo, para sa maraming Kristiyano, lalo na yung mga gustong mas maintindihan yung Hebrew roots ng faith natin, isa to sa mga unang-unang tanong na lumalabas. Tara, pag-usapan natin yan. So, eto na nga, yung tanong na laging pinag-uusapan. At totoo naman, medyo nakakalito to para sa marami. Required ba o hindi? Kaya himain natin to ng maigi. Alam nyo, may dahilan kung bakit madalas itong tawaging gateway drug papunta sa Torahism. Kasi, pag natanggap mo na yung idea na kailangan mong sundin yung Sabbath, biglang parang nagiging mas makatuwiran na rin yung pagsunod sa iba pang mga batas sa lumang tipan. Dito madalas nagsisimula ang lahat. Pero bago tayo mag-deep dive, isang mahalagang paalala muna. Okay? Huwag nating kalimutan na yung ganitong usapin, hindi to issue ng kaligtasan. Pwede tayong magkaiba ng pananaw dito, pero ang pinaka-importante, maging magalang at maunawain tayo sa isa't isa. So, para malinaw lang po yung focus natin dito ang pinag-uusapan natin ay hindi kung mali bang mangili ng Sabbath, hindi yun yung point. Ang tanong ay, required ba ito? Kinakailangan ba talaga itong gawin ng lahat ng Kristiyano? Yan yung aalamin natin. Okay, so paano ba dinidepensahan yung paniniwalang obligado ang Sabbath? Meron silang tinatawag na 4 pillars o 4 na haligi. Silipin natin kung ano-ano to. Ayan, so ito yung 4 na pangunahing argumento. Una, utos daw to mula pa sa paglikha. Pangalawa, kasama to sa 10 utos. Pangatlo, hindi raw to kailanman inalis sa bagong tipan. At pang-4, si Jesus mismo at ang mga alagad niya ay nangingilin nito. Mukhang matibay, di ba? Pero isa-isahin natin. Okay, simulan natin sa unang 2 haligi. Yung connection ng Sabbath sa creation at sa covenants o yung mga tipan. So, yung unang argumento, creation ordinance daw. Ang problema, pag binuksan mo yung Genesis, wala kang makikitang utos doon para sa sangkatauhan na mag-Sabbath. Ang nandoon, paglalarawan lang ng ginawa ng Diyos. Siya yung nagpahinga. Walang command para kay Adan o kahit kanino na gawin din yun. In fact, ang unang record ng pangingilin ng Sabbath ay yung mga Israelita na, doon pa sa ilang. At dito, napaka-importante ng orihinal na wika. Kasi sa Genesis, ang salitang ginamit ay Shabbat, isang verb. Ang ibig sabihin, tumigil. God ceased from His work. Pero yung unang paggamit ng Shabbat, isang noun na tumutukoy na sa isang araw, ay nasa Exodus 16 na. So, magkaiba yung tumigil ka lang sa ginagawa mo kumpara sa isang institutionalized na araw ng pahinga. So, kung hindi pala sa paglikha, saan unang lumitaw yung utos na to? Sa Exodus. At napakalinaw ng sinasabi dyan, ito ay isang tanda, isang sign, at para kanino yung sign na yon? Sabi, sa pagitan ko at ng mga anak ni Israel. Very specific. Para sa Israel, hindi para sa lahat ng bansa. Teka muna, paano yung sinabing magpakailanman? Dito papasok yung salitang Hebreo na ulam.
Madalas tong tinatranslate as forever. Pero hindi yan palaging ang ibig sabihin. Pwede rin itong mga hulugan na for a long, indefinite period. Halimbawa, hanggang sa haba ng buhay ng isang tao o hanggat umiiral ang isang sistema tulad ng Levitical priesthood. So hindi ito automatic na walang hanggan. Kaya yung punto rito, malinaw. Ang utos ng Sabbath, pati yung ibang utos sa Ten Commandments, tulad nung pangako na you will live long in the land, ay nakatali sa isang specific na covenant para sa isang specific na bansa, which is Israel, sa ilalim ng Mosaic Law. Okay, so yun yung konteksto sa Lumang Tipan. Pero nagbago ba ang lahat nung dumating si Jesus? Lipat tayo ngayon sa Bagong Tipan. Okay, so sa buong Bagong Tipan, ilang beses inuutos sa mga Kristiyano, Jew man o Gentile, na ipagpatuloy ang pangingingil ng Sabat? Heto ang sagot. 0. Wala. Ni isa. Not a single command. So, bakit wala? Anong nangyari? Kasi, mayroon ng bagong tipan. At napakalinaw ng sinasabi sa aklat ng Hebreo. Sabi diyan nung nagkaroon ng New Covenant, ginawa niyang obsolete o luma ang una. At kung anong yung luma na, malapit na raw maglaho. Kasama dyan yung mga utos na nakatali sa lumang tipan na yon. At kung may duda pa, heto yung sinabi ni Pablo sa Kolosas. Kaya't huwag hayaang hatulan kayo ng sinuman. Para saan? Sa pagkain, inumin, kapistahan, bagong buwan, o Sabbath. Sobrang direkta. Ibig sabihin, ito'y nasa realm na ng Christian liberty, ng personal conviction. Hindi na ito isang batas na pwede mong ipanghusga sa kapwa mo. Pero yung huling argumento, di ba? Paano na si Jesus at yung mga apostol, nangingilin sila ng Sabat? Simple lang. Kasi mga Hudyo sila. Si Jesus, sabi nga sa Galatia, ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Bilang isang matuwid na Israelita, at habang umiiral pa yung Mosaic Covenant noong panahon niya, obligasyon niyang tuparin yon. Pero hindi ibig sabihin na yung obligasyon niya bilang Hudyo noon ay parehong obligasyon para sa isang Gentile Christian ngayon sa ilalim ng bagong tipan. Okay, so, matapos nating suriin yung apat na haligi, ano na yung bottom line? I-summarize natin. Sa madaling salita, ito na yun. Para sa mga Kristiyano, ang pangingilin ba ng Sabat ay pinahihintulutan? Yes, check. Pero, kinakailangan ba? Required? No, cross. Yan ang malaking pagkakaiba. So para i-recap lang natin, yung utos ng Sabat, hindi yan para sa lahat ng tao mula pa sa paglikha. Tanda yan ng isang specific na tipan para sa bansang Israel. At yung tipan na yon ay ginawang luma at pinalitan na ng bagong tipan kay Kristo. Kaya imbes na tingnan natin to bilang isang batas na kailangang sundin, mas maganda sigurong tingnan yung Sabat bilang isang magandang larawan, isang anino na tumuturo sa isang mas malaki at mas tunayan na katotohanan, na ang ultimate rest natin, yung tunay na kapahingahan ay hindi isang araw sa isang linggo, kundi isang persona, si Jesus mismo. Kaya iwan ko sa inyo tong tanong na to. Kung ang Sabat ay hindi na lang isang rule na sinusunod, pero isang rest na nararanasan natin kay Kristo, ano kaya ang itsura nun sa buhay mo ngayon, sa araw-araw? Paano mo ipinapamuhay ang tunay na kapahingahang yan? Magandang pag-isipan yan. Salamat sa pagsama sa akin sa ating pag-aaral ngayon. Mga kaibigan, ang katotohanan ay hindi nagbabago kahit lumipas man ang mahabang panahon. Ang Sabbath ay hindi lamang basta araw ng pahinga. Ito ay tanda ng ating katapatan at pagmamahal sa may likha. Bilang paalala, ang buod ng mensahe ng video na ito ay nagpapahayag na kinikilala natin ang pagbibigay ng respeto at paggalang sa araw ng Sabath o ng Sabado. Pero, kinakailangan din nating bigyan ng respeto at paggalang ang mga taong nagsisimba tuwing araw ng Linggo o Sunday, at hindi natin maaaring ipilit sa kanila na ang araw lang ng Saturday ang taning araw na kinikilala ng Diyos bilang araw ng pagsamba sa Kanya. Nawa ay malinaw at maliwanag na ito sa inyo. Hanggang sa muli, kaibigan. Please like, share, hit the notification bell, and subscribe to support this ministry. Let us all remember, no matter what others say, the truth is, Jesus Christ is our Lord, our God, and our one and only Savior.